That is the image that you are selling, tapos kayo talaga ang magre-reklamo, misogynistic remarks. You are in a misogynistic industry. You can have this, you can have it all. Anytime, anywhere, any way you want. Galit sila sa sinabi ni Suntay, lalo na si Jasmine Curtis, pero di siya galit sa sexual insinuation jokes ni Vice Ganda na napapanood ng mga bata everyday. Correct! Kasi ang problem dito, yung magpapaka-politically correct sila, pagkatapos yung industriya nila is actually a poison. You are actually subtly selling sex. Eh di ba nga yung mga pelikula ni Ann Curtis na mga other woman, that's what she's selling. Beauty that you cannot resist. Saka yung Yellow Pinks, pick your lane. Kong Suntay was doing hypotheticals. Then you have the Lima right there, falling under the frailties of the woman daw. Kaya kinana ang may asawa niyang driver. Correct! Ako, wala akong pakialam Let us just celebrate Kong Bong Suntay at the moment because he is the lone congressman who voted against the impeachment of Inday Sara. That's 54 versus 1. That's 54 versus fucking 1. To be fair, inappropriate naman talaga yung comment ni Suntay, pero nakakatawa lang. Nag-gang up siya dun sa comment almost as if they're waiting for something else to be the big issue. Actually, oo, may pagka-misogynistic naman talaga. Kaso nga lang, may point din. Eto kasi yung ayoko dun sa mga overly protective dun sa puke nila. Ang binibenta yung image, sexy. Ang binibenta yung image, labas yung kalahati ng dede ninyo. You really want people to imagine you. Kasi yun yung product ninyo. Diba? Si Joyce Jimenez nun, ano bang ni Joyce Jimenez? Pantasya ng bayan, yun yung product niya. So, ibig sabihin, sa panaginip ng mga tao, pag pumasok ng banyo yan, magjajakol yan, ini-imagine niya yung mga sikat na artista. That is your product! You are na misogynistic industry. Pagkatapos ay inappropriate pa. Tapos ang magre-react mga starlet, labas kalahati ng dede, na ang mga image ninyo, yung mga pukengkang kayo, 'di ba? Ang mga image ninyo, yung mga pa-sweet, pa-innocent na talaga namang pumupukaw sa imagination ng mga kalalakihan. So parang sa akin, sige, inappropriate si Bong Suntay. Talaga, you're going to gang up on Bong Suntay dahil sinabi niya yung totoong ginagawa ng mga lalaki? Pagkatapos kayo bilang artista, ang binebenta ninyong sa image ninyo, mga pukengkang ninyo. 'Di ba? Pa-sexy kayo ng pa-sexy, pa-allure kayo ng pa-allure. May mga graphic sexual poses kayo parate, ganyan-ganyan. That is your product! That is the image that you are selling, tapos kayo talaga ang magre-reklamo, misogynistic remarks. You are in a misogynistic industry. Pagkatapos kayo yung magre-reklamo ngayon doon, yan ang pinagkakakitaan ninyo Kaya nga binibili ng mga lalaki yung mga magazine ninyo dahil nagjajakol yan gamit yung mga picture ninyo. So parang sa akin yung mga sobrang ini-stretch yung pagka-politically correct. Diyos ko! You are in a very, very misogynistic industry. The Philippine show business is a very, very misogynistic industry. Diyos ko. So, yung mga, talaga? Magagalit kayo kay Bong Suntay kasi nagsabi siya ng totoo. It is inappropriate. I have to agree with that. It is inappropriate na sana na-deliver ni Bong Suntay yun ng mas, ng mas statesman-like. But what Bong Suntay is saying is true. Siguro sabihin na natin medyo tasteless, 'di ba? Kasi parang parang yung pagkakasabi niya kasi based on first person perspective, nakita ko si Ann Curtis, grabe napakaganda ganyan. Napakaganda, parang nai-imagine ko siya, parang Emirate, siguro ang sarap nitong Emirate. Iba, yun naman talaga product ni Ann Curtis. Yun naman talaga image na binebenta niya, successful siya doon. Kaya nga siya yung pinaka-bankable na endorser ngayon pagdating sa beauty 'di ba? Joey, paano yung mga babaeng fans nila, Papa Piolo na nagsisisigaw, Papa P, anakan mo ako. You are in a misogynistic industry. Pagkatapos yung mga arte-artista ninyo na magsasalita, Diyos ko, mga content ninyo sa social media, labas na kalahati ng pek-pek ninyo. Your product is your pukengkang. Your product is, you're selling sex. 'Di ba? Hindi yung isa-sex ka, but the idea of sex. 'Di ba? Kaya nga yung mga post niyo, yung parang, yung mga naka-mouth na kala mo ready mag-blowjob 'Di ba? Huwag niyo kami tarantaduhin. Diyos ko po naman. Di kami pinanganak kahapon. Ano ba yung mga sexy poses? Para saan ba yung mga sexy poses? Para sexy lang?
You feed the imagination of the people. Yung mga labas kalahati ng suso, yung mga pa-sexy-sexy ninyo, yung mga pa-dance-dance nyo sa TikTok na kineme-kineme na sobrang sexy. What is that for? That is for the imagination of the people. Andrea Brillantes na nagsasayaw na umaalog-alog yung dede, di ba? Galit sila sa sinabi ni Suntay, lalo na si Jasmine Curtis, pero di siya galit sa sexual insinuation jokes ni Vice Ganda na napapanood ng mga bata everyday. Correct! Kasi ang problem dito, yung magpapaka-politically correct sila, pagkatapos yung industriya nila is actually a poison. Yung industriya nila mismo, 'di ba? You are actually subtly selling sex. Whether yung iba blatant, yung iba subtle, but that is your nature. Yun ang nature ng show business. At lahat ng mga nasa advertising at show business na mga marketing specialists, alam nila sex sells. Yung industriya ninyo, ang gasolina niyan, sex. Huwag na kayong magsinungaling. Diyos ko, huwag tayong magtanga-tangahan dito. That's why you get the most guwapo, most gorgeous artista. 'Di ba? Because you want to satisfy the cravings of the imagination of the public. Mag-i-imagine ka na lang ng torjakan, di syempre gusto mo gagamitin mo yung mga gwapong artista na nakatorjakan mo sa panaginip mo. So ngayon, yan yung matinding resback ko dito sa mga ipokrito-ipokrita na to. Tapos yung mga nagre-react talaga, mga artista. Talaga? Your business is to objectify a certain aspect of yourself. Kaya nga kayo may image building. That image is the objectified version of yourselves. Kasi yun yung binebenta ninyo. 'Di ba? So yeah, I agree. Yung pagkakasabi ni Bong Suntay, tasteless, na parang set naman, ano ba? Yung example nyo naman masyadong ano. However, sabihin na natin na tasteless yung pagkakasabi ni Suntay, but it is so damn fucking real. Totoo ano gagawin natin? Ngayon, kung kunwari, ang criticism kay Bong Suntay is, siguro sir, you could have said, you acknowledge first. Kasi may point naman talaga si Suntay eh. 'Di ba? Kung ang reaction ng mga pinks at saka ng mga yellows sa mga puke ng inang ipokrito sa show business, kung ang reaction nila is, sir, we understand your point. But sana naman, you could have said it in a more parliamentary, statesman-like way. Then I would understand. Pero yung i-ekis ninyo si Bong Suntay as if walang point yung tao, as if siya na yung pinakamasamang tao sa buong mundo, dahil in example niya si Ann Curtis, who by the way is the top beauty celebrity for so many years now, siya naman talaga pinakamaganda, pinaka-alluring at saka ang pinapantasya ng mga kalalaki. Lagi nga, di ba, nag-FHM nga yan si, Ann Curtis ilang beses eh. Di ba? Di ba nga yung mga pelikula ni Ann Curtis na mga other woman, that's what she's saying. Beauty that you cannot resist. 'Di ba? Gandang hindi ma-resist ni Derek Ramsey. And sa totoo lang, ako, kung papipiliin niyo ako between doon sa mapagpanggap na mga politically correct and a guy who is like Bong Suntay na medyo crass yung pagkakasabi, I go with the real. Doon ako sa real. Di naman si Ann nag-react, Ma'am Joey. Si Vice Ganda lang naman. Hindi, hindi si Ann yung ibang artista na nagre-react in behalf of Ann Curtis. So, yung sa akin na parang, meron bang may apology statement si Bong Suntay? What if sinabing ni Suntay instead of Ann Curtis si Pokwang? May mali. Oo, kasi parang ang mali doon. Parang, tangina, mag-i-imagine ka na lang, libre na nga lang yun. Dapat yun, doon ka na sa pinakamaganda. 'Di ba? Doon ka na sa pinakamaganda. Or siguro baka mahilig sa toothpick si Bong Suntay, kaya si Pokwang yung i-imagine niya. Baka ganun yung magiging reaction ng tao. 'Di ba? Also, he did make a remark sa The Spokes na in real life, makita nga niya si Ann Curtis and malaman niya na offend nga siya, he would definitely apologize. Yeah, kung siguro si Ann Curtis yung magsasabi na offended siya, I think that's proper. That's proper. And he owes that apology to Ann Curtis only. Ganon. To Ann Curtis only. But that is the choice of Bong Suntay. Ganon. Pero ako naman si Ann Curtis na parang, bakla, artista ka. Pagkatapos pinapangarap ka ng mga congressman, achieve! Diba? Achieve yung goal! Diba? Achieve yung goal! Yun naman talaga ang goal mo eh, diba? Ayun. But anyway, if Ann is offended and Bong Suntay is going to acknowledge that and is going to apologize, that's also good. That's perfectly fine. Walang problema dun. It's making Ann more and more popular. Correct! In fact, remarks like that, ibig sabihin, bankable pa rin si ate mo. Pinagpapantasyan pa rin si Ann Curtis. 'Di ba? Saka napaka-adjacent ng Pinoy showbiz. I mean, hello, Ivana Alawi na pinagpepiestahan ni Kong Dan Fernandez. Correct! Yun
yun ang matindi kasi direct yun eh. Direct yun yung kay Dan Fernandez, yung gigil na gigil siya sa puwet ni Ivana Alawi, 'di ba? Near 40s na pero Gina G pa rin sila kay Ann. O, yun, 'di ba? Kung ako si Ann Curtis, 'di ba? Mission accomplished. 'Di ba? Yun. Plus Ann has an upcoming movie with Jericho. 41 na ata si Ann, mas matanda siya sa akin eh. Saka yung Yellow Pinks, pick your lane. Kong Suntay was doing hypotheticals. Then you have the Lima right there, falling under the frailties of the woman daw, kaya kinana ang may asawa niyang driver. Correct? Diba? Parang, yung sobrang, ako, wala akong pakialam, Let us just celebrate Kong Bong Suntay at the moment because he is the lone congressman who voted against the impeachment of Inday Sara. That's 54 versus 1. That's 54 versus fucking 1. The lone person who pushed back doon sa impeachment complaints ni Inday. So, ngayon yung sasabihin nila gagamitin, mga DDS talaga, kaya ganyan kayo, emerot, kinemi. Sinusuportahan yung mga ganyan, manyakis, kinemi, parang, ang manyakis yung mga pink, sino ba yung poet na pink, yung nandakma ng notch? Di ba yung mga pink na pink noon, nung 2022 na moral pagkatapos kinasuhan ng sexual harassment na, pagkatapos meron na akong isang kilala na paladakma ng notch na nagpapanggap na DDS pero yellow talaga through and through. 'Di ba? May mali naman talaga si Suntay at hindi dapat konsintihin pero nag-apologize na. Ano pa ang gusto nila? Patayin si Suntay? Tama na yan, nag-sorry na. Yung pinakadismayadong mastermind. Ako sa akin sa totoo lang hindi siya big deal. Siguro pero I would criticize him na he would have said it in a more, in a more statesman-like way, yon. Pero hindi siya big deal sa akin. Kahit hindi siya mag-apologize, okay lang sa akin, sa totoo lang. Pero kung nag-apologize siya, di okay lang din. Pero sa akin hindi yun big deal. You also have to take into consideration that we only have one congressman versus 54. So, siguro, baka ang iniisip rin ni Kong Suntay, he's also looking at the political aspect of the conversation eh. You have to be loud enough. You have to be kapansin-pansin enough. So that's why you have to say it in the most pasabog way para mapunta yung attention doon. And then you're going to, you demand the conversation. What did he really say? And true enough, lumabas yung mga kaipokritohan ng mga ipokrito. 'Di ba? Okay rin yun. Kung mayroong political value yung ginawa niya, yung siguro baka pwedeng ganun kasi iniisip niya na may political value yung ginawa niya and the political value is more important than sounding like a boring statesman, 'di ba? Kung ganun yung naisip niya at nagtagumpay siya, to be fair, kasi naglabasan yung mga ipokrito, 'di ba? Naglabasan yung mga bastos naman ni Suntay, parang talaga ba? The problem in our society is women do not want to be objectified. Yet yung ibang bihis nila is bastusin talaga, sabi ni Edward George de Vera. Ang problema, if you are in showbiz, there is really an aspect of you that is objectified. Because that is what you sell. Pag naging artista ka ba, anong binibenta mo? Image. Yung image na binibenta mo, yun talaga yung object of the business. Yun talaga yung trade doon sa show business. You create an image and the image that you created is the one that you sell. So, sa akin, pag artista yung nagsabi na I do not want to be objectified, girl, nasa showbiz ka. Kung ayaw mo ma-objectify, umalis ka sa showbiz. If you do not want to be objectified, alis sa showbiz. I am not saying that the entire you is being objectified. But when you enter show business, you build certain image. And that image is the one that you sell to the people. So kung kunwari, ang binild mo na image, Viva Max, o yan ang binibili ng tao sa'yo. Malaking dede, makinis na legs, mahabang legs, diba? Yan yung binibili ng tao sa'yo. Kaya ka nila papanoorin sa Viva Max, specifically because of that. Because that's what you sell. So ngayon, yung mga artisan na magsasabi, I do not want to be objectified. Taas talaga yung kilay ko. As in parang, tangin nito, dunong-dunong na to. Dapat hindi ka nag-showbiz. Nasa maling industriya ka, Bex. Yung sarili mo ang puhunan mo kapag ka nag-showbiz ka. Kaya nga todo ka pa kinis, todo ka pa retoke, regular ka nagpapa-facial, beauty treatment, maingat ka sa kinakain mo. Kasi you want to maintain a certain image na fit doon sa binibenta mo sa show business.